Good evening guys, this is Arachno Degree and ito nga ang aking second rehousing video. Ngayon is rehousing naman ng aking M. balfouri or ang Monocenthropus balfouri sa Cotran Island Blue Baboon. So nakita natin ng previous feeding video, medyo maliit na sa kanya yung enclosure niya. So ang gagawin natin is i-upgrade natin ng konti ang kanyang bagong tahanan. So ito, bumili ako ng 12 liters container. Kanina, yung ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng tawag dito, cable ties. Tapos hinati ko siya dito sa 1/4 size niya. The reason for that is because alam naman natin ang M. balfouri is heavy webber. So kapag heavy webber ang inyong tarantula, much better kung hindi na di-disturb ang kanilang webbing, especially kapag binubuksan ninyo. So in this case, malaki kasi yung area ng aking takip. Ang gagawin ko, hinati ko siya dito, approximately 3.5 inches from here to here. Then ayun, binutasan ko siya, nilagyan ko siya ng hinge, yung mga cable ties naging hinge para itong part lang na ito nabubuksan. Ayan, ang idea is ganyan. So, baka may magtanong sa inyo, bakit hindi ka bumili na lang ng parang container na ganyan, yung mga rice, paglagyan na ng bigas, kasi ganyan din naman. Well, marami akong nakitang ganun. Pero ang problema nila is, doon nabubuksan yung kanilang kalahati na ganito, mas malaki kasi yung area na nabubuksan yun kaysa doon sa area na hindi. So, ang target natin dito is hindi nga magalaw ang webbing ng ating M. balfouri. So, gumawa ako ng improvised lalagyan na mas malaki ang area na hindi nagagalaw compared dito sa area na nagagalaw ang takip. Ang purpose lang naman kasi nito is for feeding. Yan na, iuhulog lang natin dito yung prey. For feeding and for watering. So dito ko na lang siguro banda ilalagay yung water dish. Other than that, kapag emergency or kailangan natin i-rehouse ulit itong M. balfouri, pwede kong tanggalin yung cable ties na ikakabit ko dito mamaya. So bali apat yan, dalawa dito, dalawa din dito. Ayan. So, yan ang concept natin dito. Plus, nilagyan ko na rin siya ng mga top ventilation and side ventilation. So, yung top ventilation or yung ating, yan yung nagpo-provide ng much more evaporation. Since sa Socotra Island is hati ang kanilang climate doon. May mainit, mayroon ding tag-ulan. Pero much more, mas mainit doon kasi sa Middle East siya natatagpuan. Yan, nilagyan ko na rin ng cross ventilation dito sa side tsaka dito. So ayan, naka-ready na rin dito ang ating M. balfouri. I-rehouse na rin natin to mamaya. So ano pang inaantay natin, lagyan muna natin ng substrate to, then let's proceed to rehousing of my M. balfouri. So ayan guys, lalagyan na natin siya ng coco pit. I guess ang isang bag is not enough. Don't worry, meron pa ako nitong isa. Pero bago natin ilagay yung isang bag, tanggalin muna natin itong mga husk na ito. I believe sila ang nagkokos ng majority of molds sa ilalim. Doon ang molds, hindi naman siya ganun ka-harmful sa tarantula. Pangit lang tingnan, tsaka mabaho kasi pag bubuksan. Kasi ang ginagawa nitong mga husk na to, kapag naipit siya, pangalawa, nilagay mo yung initial bag. Nilagay mo yung initial bag, then natrap to, then nilagay mo yung another initial bag, magkakaroon ng air pocket dito sa ilalim eh. Parang maraming matatrap na air kasi tingnan mo naman yun, no? Marami siyang spaces kapag naiipit, kahit maipit siya. So, ang tendency nun, kapag nag-water ka, tapos yung water is nag-seep doon sa ilalim, pwedeng mag-cause ng mold yan. So, tanggalin natin. Hindi naman sa masama ang mold kasi talaga. Mabaho lang talaga. Ayoko ng amoy niya. Pag binubuksan ko yung enclosure ng tarantula ko, tapos may mold, ang baho. Tsaka pangit tingnan. Itong mga husk na to, tanggalin natin itong mga husk na to. Ito. Though theory ko lang naman yun guys.
Hindi ko lang sure kung ganun. Pero yun kasi napapansin ko eh. Kapag may naiiwang husk or kahit yung mga moss sa ilalim ng kanilang substrate, namumuo yung molds doon. So kung ayaw nyo magkaroon ng molds yung ano ninyo kasi pangit tingnan, much better kung magtanggal kayo ng husk dito sa initial dump ninyo ng substrate. Ito dami. Ayan. Okay na siguro yan. Medyo i-flat natin. Okay na siguro to. So, pwede natin ilagay yung second bag. Ay, bago natin ilagay yung second bag, kinuha ko muna tong cork bark na sa luma niyang enclosure. Tingnan natin kung pwede natin siya ipatong somewhere dito para ito yung maging ano niya, tawag dito, anchor point ng kanyang webbing. Sorry. Or mamaya na lang kapag nailagay na natin yung second layer. Oops, wait lang. After nito, isang katerbang linis ang gagawin ko sa sahig. Ang dami kasing nakalat. Second bag in. Yan. Ang dami na yan para makapaghukay siya. So, ang purpose dito is since pwede rin maging borrower ang ating Embalfory, nilagyan ko ng malalim na substrate. Then, let's flat it. Gamit yung kanyang cork bark. Yan. Ayan. Malalim na yan. So, dito natin papasok yung ating cork bark na paganyan. Siguro mas maganda kung paganyan. Ito yung magsisilbing anchor point sa kanyang web. Yan, paganyan. Pwede siyang lumusot dito sa ilalim. Magtayo ng web sa ganyan dito. Then, maghukay siya. Pwede niyang hukayin yan. Ayun. Mission success na to. So, kailangan natin patungan to ng something dito. Ay, alam ko na. Kunin ko rin itong... Ay, ready na siyang lumabas. Wait lang guys ha. Yan. Yan. Pwede na siguro to. Neat. Dito na lang sa ano para mas ma-utilize yung size space. Yan. So, yan ang magiging anchor point niya. Plus, pwede niya pang maging anchor point yung roof nitong kanyang enclosure since hindi siya nagagalaw. Yan. Nice one. Yan, pag titignan mo sa loob, ganyan. Yan, sarado natin. Yan, ganyan siya. Then, yan, pwede na. So, ang gagawin natin, eksakto. Kunin ko muna itong water dish sa lumang enclosure. Oops, dumi na. Sorry. Mamaya, dito ko siya lalagay sa... Oops, wait lang. Dito ko siya lalagay sa gilid dito. Yan. Pwede na to. So, next step natin is yung Embalfory ko na. Pero bago yun, hugasan ko muna itong kamay ko. So, ready na ako. Labas na natin ang Embalfory sa kanya. Oops. Relax ka lang. Wait, kailangan ko ng... shucks. Kalimutan ko kumuha ng... Ito na, pwede na siguro to. Ayan. Then, focus ako dito sa... Oh, kalalabas niyan. Uy, pinilit niya lumabas na. Ay, nay. Pero okay lang. At least, nandiyan na siya. Yan. Make yourself at home, Embalfory.
Since okay na siya dyan, magsisettle muna siya dyan. So, lagay ko na itong kanyang takip dito. Hindi ka na maistorbo dyan. Yan. So, lagyan natin ng strings. Ay, baliktad. Sorry. Tanga ko dun ah. Yan. Then cut the excess. Yan, okay. Lusog pala. So, ayan guys. Okay na ang enclosure ng aking MBAL4E. Makakapag-web na siya dyan. At the same time, hindi natin siya mai-store gaano kasi dahil dito. Ayan. Ayun ang aking MBAL4E kung makikita ninyo. Pinafamiliarize niya pa yung kanyang bagong enclosure. Soon, ma-appreciate niya. So, ayan. Ay, wait lang. Wala nga palang tubig. Kailangan ko lagyan ng water to. Wait lang. Ayan. I guess that's it. Done na. Ayan. Ang aking improvised enclosure ng MBAL4E. So guys, thank you. That's all for today. Kasi medyo marami pa akong gagawin mamaya. So kailangan ko muna kasi kasuhin yun. So again guys, thank you. Sana may napulot kayo kahit konting aral sa mga pinagsasabi ko dito. So ayan guys, simple lang naman. Hindi ko naman ganun ka hilig mag-elaborate ng enclosure ng aking mga tarantula. Okay na sa akin yung comfortable sila. So, ayan. Simple lang naman to. Konting cable ties lang, then butas-butas. Hati sa gitna. Ayun. So, hopefully maging adapted na dito ang aking MBAL4E. Kasi, balak ko sana gumawa ulit ng feeding video sa susunod na araw. So, ayun guys. Thank you so much sa panonood and have a great day.